Bakit nahati sa dalawa ang pinakadelikadong warship ng North Korea? Noong huling bahagi ng April ng kasalukuyang taon ay dumating si Kim Jong-un sa port city ng Nampo, kasama ang mga mataas na opisyal at mga elite guards. Mula sa dalampasigan, pinanood niya ang Choihyun, ang pinakabagong guided missile frigate ng North Korea, habang ginagawa ang unang weapons trial nito. Makikita sa video na nagpapakawala ito ng mga missile, posibleng mga Hwasal-2, na sinasabing kayang magdala ng nuclear payloads papunta sa kalagitnaan ng international waters. Tahimik na nanood ang mga defense officials sa buong mundo at gulat na gulat kung paanong ang isang bansang may sanctions ay nakagawa ng ganitong klase ng armas ng ganoon kabilis. Pagkatapos ng matagumpay na test, inihanda naman ang sister ship ng Choihyun para sa launching na may kaparehong engrandeng preparasyon. Pero sa isang iglap, nagkaroon ng aberya na pumilit sa diktador na hindi kailanman umaamin ng kahinaan na aminin sa publiko ang kahihiyan at kapalpakan. Ano nga ba ang dahilan at bakit nahati sa dalawa ang pinakadelikadong warship ng North Korea? At yan ang sasagutin natin ng malinaw, simple at detalyado. Pero bago yan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Noong year 2021 sa Workers' Party Congress, sinabi ni Kim Jong-un sa harap ng kanyang mamamayan at nagbigay ng talumpati na umabot sa buong mundo. Nangako siya na lalabanan ang anumang pananakot ng Amerika sa pamamagitan ng pagmodernize ng kanyang armed forces. Mula noon, tuloy-tuloy ang paglabas ng mga bagong armas mula sa mga pabrika at mga sikreto nilang assembly facilities. Sa lahat ng iyon, ang pinakamalakas ay ang Choihyun, kung saan ito ang pinaka-advanced na naval warship ng North Korea sa ngayon. May tinatayang timbang na 5,000 tons at habang nasa 460 feet, ang barkong ito ay kayang makipagsabayan sa mga frigate ng pinaka-advanced na navies sa buong mundo. Ilang buwan nang sinisiyasat ng mga foreign analyst ang malabong satellite images at maingat na inedit na propaganda videos ng North Korea para alamin ang buong kakayahan ng barko. Pero bago pa nila lubusang maintindihan ang complex design ng ship, ay nakahanda na ang Choihyun para ilunsad mula sa dock sa Nampo. Ayon sa ilang eksperto, ginawa ang barko sa loob lang ng wala pang isang taon. Pero kahit minadali, ay hindi ito mukhang nakakatakot. Ang warship ay may 127mm main gun sa harapan, at sa gilid naman nito ay may mga advanced na anti-submarine at anti-aircraft systems. Makikita rin ang 74 vertical launch system cells, payload na wala pang ibang North Korean warship ang may katulad. Ayon sa state media, habang nagaganap ang unang weapons test ng Choihyun, nagpakawala ito ng iba't ibang uri ng live munitions, kasama na ang mga supersonic cruise missiles, strategic long-range cruise missiles at anti-aircraft interceptors. Ang barko na wala pang pangalan ay nakahanda na para sa isang dramatic na paglalayag gamit ang isang kakaiba at high-risk na paraan. Ang side launch technique, iba ito sa karaniwang stern first o bow first na launch. Ang side launch ay kakaiba at hindi predictable at bihirang gamitin para sa mga barkong ganito kalaki. Gumagamit ito ng mga mabibigat na wheeled platforms sa ilalim ng barko para diretso itong ibagsak sa tubig. Kapag tama ang pagkakagawa, babagsak ang warship ng patagilid, liliko ng malakas sa isang side bago umindayog pabalik-balik at saka lang unti-unting babalanse dahil sa bigat nito. Pero sobrang mahalaga ang precision. Kahit kaunting pagkakamali sa balanse, timing o design ng hull, pwedeng mauwi sa kapahamakan. Hinala ng mga analyst, hindi dahil sa engineering need, kaya pinili ng Pyongyang ang delikadong paraan na ito, kundi para sa propaganda. Isang high-stakes na launching na kuhang-kuha sa kamera habang nanonood si Kim Jong-un mula sa pier, pwede nitong ipakita na ang North Korea ay handang maging makapangyarihan sa naval warfare na kayang magpalabas ng maraming modern warships ng sunod-sunod. Pero habang nanonood si Kim Jong-un sa baybayin noong huling bahagi ng Mayo at nagsimula ng gumulong ang dambuhalang barko, ay lumubog ang likurang bahagi nito sa harbor, pero ang unahan ay nanatiling nakasabit sa platform. At sa hindi inaasahang pangyayari, umikot ang hull at nabiyak dahil sa hindi pantay na timbang.
Imbes na bumalanse, lalo itong tumagilid. Ayon sa mga satellite images na kuha ilang araw pagkatapos ng insidente, makikita ang barko na kalahating nakalubog at tabingi, napapalibutan ng mga tugboats at cranes. Para itago ang kapalpakan, agad na tinakpan ng mga crew ng North Korea ang sirang barko gamit ang mga trapal, tinakpan ang deck at hull. Pero huli na ang lahat dahil nasira na ang kanilang imahe dahil sa kapalpakang nangyari. Pagkatapos ng kapalpakan sa pagpapalunsad ng frigate, naglabas ng pahayag ang state media kung saan sinabi ni Kim Jong-un na ang insidente ay isang seryosong aksidente at krimen dahil sa sobrang kapabayaan at kawalan ng responsibilidad at hindi pwedeng palampasin. Yung mga itinurong may kasalanan sa insidente kasama ang chief engineer ng shipyard ay inaresto at ayon sa state media, sila ay hahatulan sa plenary meeting ng Party Central Committee. Pero hindi lang basta nanisi si Jong-un, nagbigay din siya ng ultimatum at sinabing kailangang maisalba at maayos ang barko bago ang darating na Workers' Party plenary session na ilang linggo na lang ang layo. Kahit sinasabi ng North Korean media na ang pinsala ay minor lang at kayang tapusin sa loob ng 10 araw, ay hindi ganoon ka-optimistic ang mga eksperto mula sa labas. Ayon sa mga military analyst, malamang ay grabe ang naging structural damage ng barko at pinasok na ito ng seawater sa mga internal compartments na posibleng makaapekto sa mga critical systems nito. Pero ang pinakadelikado sa lahat ay ang mismong posisyon ng barko. Ayon sa defense researcher na si Decker Eveleth, ang pinakamasamang posibleng sitwasyon ay kung susubukan nilang hilahin pabalik sa platform ang nakalubog na kalahati ng barko, malamang mabali ang keel nito at tuluyan ng masira ang buong destroyer. Sa normal na sitwasyon kasi ay kailangan ng precision-engineered underwater lifting systems at internal buoyancy control, mga teknolohiyang karaniwan sa mga advanced navies. Pero hindi malinaw kung may ganitong kakayahan ng North Korea. Sa halip, makikita sa updated satellite imagery ang isang improvised na solusyon, mahigit 100 puting bagay na parang balloon ang nakapaligid sa barko. Ayon sa ilang analyst, posibleng mga aerostat-style dirigibles ito na ginamit para subukang patatagin ang barko mula sa itaas. Pero may bagong panganib dito. Kung itataas kasi ang barko gamit ang puwersa mula sa itaas, maaring lalong lumala ang stress sa structure nito, lalo na sa parte kung saan nabaluktot ang hull. Habang nauubos ang oras, naniniwala ang ilang eksperto na baka ang tanging solusyon ay putulin ang barko sa gitna at kunin na lang kung anong pwedeng maisalba. Kung ganito ang mangyayari, aabot ng 6 na buwan o higit pa ang repair at imbes na tagumpay, naging isa itong malaking engineering nightmare para sa North Korea. Isa sa mga dahilan kung bakit napunta sa kahihiyang ito ang North Korea ay dahil sa Hamburg Shipyard, ang pasilidad na inatasang gumawa ng barko. Dahil halos wala namang karanasan ng Hamburg sa paggawa ng malalaking warships, lalo na sa ganitong kalaking proyekto. Maaaring may konting karanasan ang mga manggagawa sa side launch method, pero malamang hindi pa sila nakasubok ng launch na gumagamit ng ganitong karaming bogies para ihatid ang barko sa tubig. Pinaghihinala ang may ilang bogies ang pumalya dahil sa maling maintenance, maling paghawak o kulang sa calibration, kaya ang nangyari, una pang lumubog ang hulihan ng barko. Hindi malinaw kung bakit ipinaubaya ng North Korea ang ganitong kataas na risk sa isang second-tier shipyard. Pero ayon sa mga naval analyst, may simpleng paliwanag, pressure mula sa itaas. Mukhang pinipilit ng rehimeng Kim Jong-un ang kanilang military-industrial base na magmadali kahit lagpas na ito sa safe limits para lang ipakitang may naval power sila. Makikita na ang mga palatandaan ng pagmamadali kahit bago pa mag-launch. Ang mga larawan ng barkong nabigo ay nagpapakitang hindi pa ito buo ng ilabas. Wala pa ang ilang key systems na naka-install na sa Choihyun, kasama na ang main turret at anti-aircraft weapons. Ang pattern ng pagmamadali at hindi tapos na deployment ay tila nagiging new normal sa naval modernization ng North Korea. Kahit ang Choihyun, maaaring hindi rin ganoon ka-seaworthy gaya ng sinasabi ng propaganda. May mga persistent rumors na ginagamit ng defense experts na sinasabing hinila ang Choihyun papunta sa April weapons test dahil wala pa raw itong gumaganang engine noon. Kung totoo ito, ang mga missile launch ay hindi galing sa tunay na operational na warship, kundi sa isang floating launch pad na hindi talaga panggera sa dagat. Kahit pa kaya ng US at ng mga kaalyado nito na pabagsakin agad ang mga barkong ito kung may digmaan, nagbabala ang mga eksperto na maaring ang unang 2 warship lang na ito ay simula pa lang ng mas malaking military-industrial expansion.
Sa katunayan, may mga hindi pa kumpirmadong ulat na nagsasabing may ginagawa ng ikatlong frigate sa loob ng mga saradong lugar na hindi kita sa satellite surveillance na nagpapakita ng pangmatagalang plano na gumawa ng mga missile-armed warships para bigyan ng North Korea ng mas matibay na naval deterrent. At hindi lang barko ang target ng North Korea. Noong early 2025, naglabas ang North Korean state media ng mga larawan ng sinasabing unang nuclear-powered submarine ng kanilang rehimen, isang barkong sinasabing kayang magpakawala ng hanggang 10 ballistic o cruise missiles na dinisenyo para makalusot sa missile defenses ng kalaban at umatake malapit o kahit sa loob mismo ng kanilang coastline. Ayon sa South Korean expert sa undersea warfare na si Moon Keun-sik, kung matapos ito, magiging sobrang banta ito sa kanila at sa US. Sa ngayon, may oras pa ang Amerika para ayusin ang depensa nito. Pero hindi dapat maliitin ng Washington ang banta dahil kapag naisalba ng North Korea ang frigate nito, magpapatuloy na ang build-up at ang pag-usad ng Pyongyang patungo sa isang mas malakas at mas delikadong naval force ay magpapatuloy, mas determinado pa kaysa dati.